Hoy, may tawag sa kabilang line. Hello? Hello po. Hi, good evening. Good evening, Papa Jack. Rain ng Pasay. Kanina nabanggit mo off-air sa akin, masakit ka. Yes po. Ano, bagong tuli, ganon? Masakit mo. Wala, inuubo lang po. Ah, ganon. Alam mo ba sabi nila ang ubo hindi yan sakit? Symptom? Oo. Ano yan? Wala. Yan yung reaksyon ng katawan natin. Yes po. Anyway, Rain, ang ginagawa sa buhay pag walang sakit? Nag-aaral kahit may sakit. Ganon. Anong kurso? Nursing po. Mahirap yan, ha? Nursing, anong year ka na? Graduating for year. Graduating. Tapos mag-abroad. Mag-aaral ulit. Ganun. Ba't yan lang magtayo ng eskwelahan mo? Mag-aaral ulit? Bakit? Ayoko nung field na to. Parang Ba't tinapos mo na 4 na taon? Sino pala gagamitin? okay lang din. Pero I don't... Ano talaga gusto mo? Cosmetology. handling business. Business administration, ganon. Business management. Di may kinalaman na sa medical tuba yung magiging negosyo mo. Di ba? Magtinda ka ng mga hiringhilya, ganyan. Talaga. Sige, good luck sa buhay, ha? Thank you. Alright. Ano ang paglilingkod ni Mama Jack sa'yo? Kapital ba na negosyo gusto mo? Wala dito yon. Hingi lang po ako ng advice. Sige. Kasi po, may boyfriend ako for almost 2 years na po. And he is in London po. Real? Oh my God. Are you sure? London? Where in London? I don't know. Gano'ng katagal siya nandun? 1 year and 9 months. So parang 3 years, 3 months lang kayo nagsama dito, almost. Tapos nagpunta na siya doon. Mahaba pa yung panahon na nandun siya kaysa nandito siya. Yes. Tawag ka na nanay mo. Dali, Rain. Ano, nagkakaproblema na ba kayo? Kasi po, may nabuntis siya Ha? na hindi... alam ko po bago pa nung naging kami na may nabuntis siya. So nangyari ito bago pa naging kayo. Alright. Tapos okay pa po kasi sila nung nag-apply siya for London. Nung makaalis na ikaw na syuta. Ha? Kasi mag-girlfriend pa po sila nung nag-apply. Sabay silang nag-apply. Yung girl ba nakaalis? Andun sila parehas? Wow. Ang galing, Magkawit bahay sila? Hindi ko po alam. Hindi mo alam. Delikado yan. Tapos? Tapos, tumatawag pa rin siya madalas. Parang isang friend niya nasa London din. Na-meet ko siya, nandito na siya sa Philippines. Tapos, ayun, tinext niya ako, tinatawagan niya ako. Gusto niya akong i-comfort lagi. Kasi parang alam daw niya yung pagkukulang ng boyfriend ko. So dinidigahan ka ng kaibigan? Hindi naman po. Anong motibo? I don't know, parang... Iko-comfort room ka niya? Bakit? Ano ba pagkukulang ng boyfriend mo kasi? Siyempre, hindi ko po alam. Minsan kasi madalang siya tumawag. Alright, Rain, bakit mo binanggit sa akin na meron siya nabuntis na nandun din ngayon? Anong point? Parang kasi, parang natuloy sa akin yung kaibigan niya na nandito na sa Philippines. Na parang nagkita sila one time. Na hindi naman binanggit sa akin ng boyfriend ko. May anak sila, di ba? At pareho sila nandun, di ba? Yes. Dapat talaga magkita sila. May anak sila eh. Pero yung nga lang, hindi sinabi ng boyfriend mo sa'yo. Tinatanong ko po siya kung nagkikita sila, pero hindi daw po.
Ganon. Ano tanong mo sa akin? Tapos ito nga po, sabi niya uuwi siya ngayong July. Tapos parang nag-50-50 pa. Tapos kasi may promise kasi kami na I'll wait for him. Hintayin ko siya hanggang sa makauwi siya. Eh, gano'n naman lagi lahat ng aalis, aantayin daw. Pero po, Lahat ng aalis, sabihin, babalik din. Minsan hindi naman mababalik. kasi po, ang tawag dito. Hindi ko alam, ang tawag dyan. Kasi, nag-promise talaga ako and sincere ako dun sa promise ko. Kahit na minsan, syempre, 2 years na siyang nandun. Siyempre, may mga nakikilala kong iba. Pinipigilan ko yung sarili ko kasi alam kong may boyfriend ako at may hinihintay ako. Tama, eh, hindi naman. Alright, ganito, Rain? Oh, hindi mo. Matanong ko lang, maging specific lang tayo. Ano ang kasalanan ng boyfriend mo sa'yo? Hindi ko po alam. Yun ang problema dito ngayon. Malungkot ka. Kahit sino, ha? Ako, mambawa, boyfriend ko, ako ikaw. Nandun ka sa ibang bansa yung relasyon ko, malulungkot ako, iyak ako. Pero ano yung problemang i-solve natin ngayong gabi? Na pwede kita matulungan? Kasi parang yung uncertainty na na-feel ko, hindi ko alam kung kailangan ko pang tuparin. May tanong ako sa'yo. Tinatanong mo ba ito ngayon dahil nandiyan yung kaibigan niya at nalilito ka sa presence niya? Hindi po, wala po yung kaibigan niya, wala po yun sa akin. Kasi yung pagkakabanggit ito parang big deal eh. Hindi, Lagi po niya kung gusto i-comfort. Anong kahulugan anong kahulugan nun? parang feeling ko kasi may sinasabi yung parang alam niya. Malisyoso lang ba ako? Okay. At least sinabi mo sa akin. Hindi kasi bilanggit mo eh. Paano ba ano ba yung paraan na gusto ko niya lagi i-comfort? Paliwanag mo nga sa akin. Parang may duda ako dyan eh. I mean, kasi diba po, siyempre sila yung magkasama doon. Tapos siyempre alam niya yung mga ginagawa ng lalaki. Tapos siguro dahil doon kaya yung reason niya why. Anong comfort ang ginagawa niya sa'yo? Hindi pa naman kami nakikita kasi ayaw ni Kevin, ayaw ng lalaki. Ayaw ng boyfriend mo? Nagpapaalam ako sa kanya pero ayaw niya. Kaya parang nagkakaroon ako ng idea na baka kaya ayaw niya magkita kami kasi malalaman ko yung mga ginagawa niya doon. Ganon. Sige. Ano tanong mo sa akin? Ano ba yun? Kasi nahihito na ako. Parang ako lahat. Hinintay ko siya. Hindi ako naglay sa kanya. Lahat pinapaalam ko sa kanya. Kaya nga. Nalulungkot na rin kami dito. Si Kapore, umiyak ka na rin. Kahit gusto ko na ma-inlove sa iba kasi siyempre, I am from a broken family. Kailangan ko ng affection from other people. Walang kinalaman yan. Walang kinalaman. Huwag mo gawin katwiran yan, te. Ganito, Rain. Unang-una, hindi ko mag-gets kung anong kasalanan ng boyfriend mo sa'yo. He's lying. Kung tumawag ka sa akin, ha? He's lying. That you're not sure of. Are you sure na he's lying? Yes. How sure you are? Kasi nag-message sa akin yung babae. Yan sinasabi ko. Kwento mo lahat kasi. Ano sabi ng babae sa'yo? Musta na you? Where na you? Ganon. Tigilan ko na daw si Kevin. Natanggap niya daw na hiwalay na sila. Pero hindi daw siya papayag kung ako din yung magiging kapalit niya. Sabi ng girl. Kailan sinabi yan? 4 months ago. Sige, ganito. Anong part doon? Ang may kasalanan yung boyfriend mo? Siyempre, nakita nga sila. Sure ka ba doon? Paano niya malalaman kung di sila nakita? At ito pa pala. Ano pa? Kasi ang may alam lang ng number ko si Kevin. Tapos, one time, may tumawag sa mommy ko.
yung babae pala na yun, di ba hindi niya naman malalaman yung number ko kung hindi naman sila nakitang dalawa? Ganon. Unang-una, ganito rin, ano? Well, kung yun ang eksena, confirm, di ba, na naglay yung boyfriend mo sa'yo. Pero kung nagkita sila, hindi sinabi sa'yo, yung part na hindi sinabi sa'yo, yun ang kasalanan ng boyfriend mo sa'yo. Pero kung kailangan nila magkita dahil may anak sila, walang problema doon. May anak sila eh. Diba? Bakit di niya sinasabi? Yun ang kasalanan ng boyfriend mo sa'yo. Kung talagang nagkita nga sila. Diba? Pero kung magkikita sila, walang problema doon. May anak sila. Kailangan talaga nilang gampanan yung pagiging magulang sa bata. May anak sila eh. Alam mo yan, diba? Day one ng relasyon, alam mo nang may anak sila, diba? Alam mo sabay silang pupunta ng London. They're going to London to visit the Queen, right? Alam mo yan, di ba? Yes. Oh, nagkikita sila, dapat naiintindihan mo. Nakakalungkot, di sinabi sa'yo, di ba? Di ba? Halimbawa, kung nagpaalam siya magkikita silang dalawa, ano ba kasi sabi mo sa kanya? Papayagan mo ba o aarti ka din? Okay lang naman sa kanya kasi nasa Philippines pa sila. Okay lang pumapayag ako kasi naiintindihan ko naman. Siyempre, pag bago relasyon, ganun lagi naiintindihan. Bago kayo nun eh. Lagi ko naman kinoconsider yung anak niya sa relationship namin eh. Well, that's a good thing, alright? Alright. May nag-text. Papa Jack, pahawa effect ng girl. Sakit sa tenga ng iyak niya. Huwag na kayo mag-alto. Sakit nga. Meron siyang ubo. She's suffering from cough right now. Don't be mad at her. She's not doing anything wrong. Ganito, ano? Rain. Rain. Papa Jack. Umuungulan, ha? Baka madala ako. Marupok lang ako. Ganito, ano? Unang-una, you're telling me your boyfriend is so unfair sa iyo. Alright? Given na nag-lie siya sa iyo, kung hindi man nag-lie, hindi niya sinabi sa nakikita sila. Diba? I'd like to think na nakikita sila para sa bata kasi indicative naman. Sinabi naman ng girl sa iyo na tanggap na niyang hiwalay na sila. Tama mali? Opo. Alright, so hiwalay sila. Ibig sabihin, there's nothing wrong, there's nothing going on between them. Kung nagkikita sila, para maging magulang. Alright? At yung reklamo mo, di ba, yung kanyang absence, normal yan, kasi he's really absent, kasi malayo talaga siya eh. Yes. Di ba? Hindi mo siya ba nisumbatan na, you know, lagyan na lang absent, di ba? He's really absent, kasi malayo talaga siya. And you will really feel the emptiness because he's really far away, halfway around the world. Ika nga. Alright? Ang point ko dito, the bigger question is, are you still willing to wait? Igutin mo. Are you still willing to wait? Yung pintuan, bubukas. Diba? Are you still willing to wait? Hindi ko po alam. O yun. Yun ang tanong. Diba kasi, Rain, ang ano dyan, ang sitwasyon dyan, diba, kung kahit ba wala kayong problema o meron, kung hindi ka na willing mag-wait, walang point. Hindi mo dapat isumbat, Rain, kasi na naging honest ka, naging faithful ka. Hindi yan utang na loob ng partners natin pag naging honest tayo kasi normal dapat na ginagawa yan. You don't do that just because you wanna please your partner. You do that, you be honest sa iyong partner because that's the normal way of being with someone. So hindi yan utang na loob ng partner natin pag naging honest tayo. Huwag mo sumbat na naging honest ka. May kasalanan ng boyfriend mo sa'yo. Meron. Hindi sinabi sa'yo, di ba? Halimbawa, totoo nga, wala na siyang palusot. Question is, are you still willing to wait? Pag nag-explain siya, Ha? pag sinabi niya yung totoo, tapos i-explain niya yung reason why. Ayan, ganito ano, Rain. Do you want him na mag-explain sa'yo para marinig mo lang yung bagay na gusto mong marinig mo o gusto mo ng totoo? Totoo. Ha? Yung?